Programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga galing ng Pinoy kung saan magsulok ng daigdig naroroon dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. Kasama na natin live sa ating studio ang founder at CEO ng Invincinal LCC, si Mr. Lyndon Adolf Apostol. Pilipinong-Pilipino. Apostol. Wala po. Yes, apostol talaga. Yes. Apostol. Yes, apostol. May kasama ko noon, taga Leyte yun. Si Caserhing Apostol. Naging congressman. Anyway, good morning po. Good morning, Lyndon. Good morning po sa lahat. Kailan ka dumating? Tuesday, Feb 20, midnight. Ba? So, diretso na pagkatapos nun. Hindi na nag-stop. Fresh na fresh pa rin. Fresh na fresh. So, tell us about your business. Invincinal. Anong pangalan? Invincible? Invincinal. Actually, kung sabi mo invincible, okay lang. Di ba? Parang inventional. Yeah, actually, vincinal is a chemistry term na ibig sabihin yung mga molecules magkakasama. They're together. So, United. to be invincinal is in togetherness. Attract each other. Kasi marami akong ginagawa sa US. Educator, media entertainment, artist, performer. So, parang lahat nilagay na lang. So, it's kasama sila. Nagsasama yan pag negatively at saka positively charged. Di ba? Kaya then it attract. Yes, actually true talaga yan. If it is negatively and positively charged, it will attract each Attract each other. other. Parang magnet yan eh. Yeah, tama. But, okay, tell us about the beginnings. Kailan ka pumunta ng Amerika? Were you born in America? Yes. Or dito ka Ano yung pinanganak? unang work? That's a good question. So, passionate ako for the arts as a young kid. Lagi akong, sinusuporta ng mga pamilya, parents. And so, at 10 years old, lumipad kami papunta sa US. Okay. Yes. So, 10 years old ako. So, nakita ko talaga ang Pilipinas. So, formative talaga sa akin yung development. So, parang yung yung utak ko, Pilipino pa rin. Pero pumunta siya sa US. So, talagang naging Filipino-American. Pero in terms of my own work, nag-enjoy ako ng mga musical theater sa choir, high school. In high school? High school. Tapos naging parang nag-audition. So, lumaki, tumaas. Then, maganda naman kung saan tayo napadpad ngayon. So, sinong mga kasama mo rito sa ating negosyo Invincinal ngayon? LCC. It's actually Invincinal LLC, limited limited liability company. Typical siya, parang siyang incorporated sa US. Ang kasama ko sa negosyo, actually, ako lang. Ikaw lang mag-isa? Pero meron kaming mga network of friends, other producers, other artists, and business. So talagang I don't feel like I'm the only one doing anything. Kasi lahat kami, conglomerate kami. Yeah. Sa States kasi mahilig ng collaboration. Yes, cooperation. So you collaborate with one company, collaborate with another company. Sometimes 5 of them, they collaborate. So, okay, what are actually the services offered by your company? Sure. It actually started as an education service. Meaning na I was teaching dance, voice, gymnastics in person. Ang nangyari, lumaki siya in terms of nag-expand yung company. Tapos, kunyari, meron kang bata na magaling kumanta, di ba? Tapos sabi ni bata, hoy, teacher, gusto kong magsulat ng kanta. So, magpo-produce na kami. Natural lang na pag interesado tsaka yung passion nandun, yung mga estudyante, yung gusto nilang gagawin in terms of their craft, lalaki rin. So, pag example, yung choir namin. So, ang ginawa namin is, you know what? Kaya natin yan kasi yung mga kaibigan natin producers. Mga kaibigan natin media people, di ba? So, tingnan natin kung paano natin pagsasama lahat ng mga interest, yung passion ng lakas-lakas para maging productive tsaka efficient. Wow. So Alam mo, any age. Well-rounded ka talaga. But by and large, you are more of a motivator. Yeah. You are more of a motivator. That's a good, thank you. If somebody wants to do something, namomotivate mo to do it. Nahahasa yung kanilang galing. I think you should have more of those tawag nito mga session about motivating people
Yes. Ang daming mga coaches, life coaches ang Life tawag yan. coaches. You can be a good life coach. Maraming salamat po. Yun talaga yung, kung may bata, di ba, sasabihin mo sa bata, o gawin mo yung homework. Oy, gawin mo ito. Kung hindi niya naintindihan kung bakit maganda para sa kanya na gawin yun, tsaka hindi masaya para sa kanya, hindi niya gagawin. So out of thousands of children na you know, Oo nga. ano yan, Los Angeles Kids Fashion Show, director ako, si Tita Presi. Nandyan, siya yung executive. Anyway, what I was saying is na kailangan alam mo talaga kung paano i-motivate ang bata. Yes. Kailangan masaya yung ginagawa nyo. Actually, it actually translates to adults. Yung skill na yun. Kailangan, you know, kailangan yung motivation factor. Kailangan, there's an art Yes. to doing that. So, kailangan may isang existent talent na sila? Or No. wala? Katalagang Absolutely no. para siyang workshop na, ito yung anak ko, turuan nyo, gano'n. That's really good question. Kasi ang bata, pag pupunta sa'yo, kahit anong possibilities, kailangan open. Yun ang ginagawa ng company. Na iba sa dance studios, sa gymnastics. In other words, their company try to discover whatever talent is inherent in the kid. Yun So, ang maganda. Ang bilis niyong kunin talaga ho nung nangyari. Kaya, Yun talaga ang nangyari sa company. Hindi ko na kailangan i-explain. Alam niyo naman. Actually, kayo nga magsabi sa akin anong kailangan kong gawin sa company moving forward. then, okay. So meron kang studio. Where is it located in LA? Beverly Hills. Beverly. Yeah, Wow. 90210. So, you know, parang pag sasabihin mo Beverly Hills, di ba yung mga image sa, ano mo, Maingan, yung mga malalaki. Well, parang- ang pero- image mo sa Beverly Hills, yung shopping yung si Rodeo Drive. sa Rodeo Drive. Yes, That's, yeah, 5 and minutes then, lang of course, sa you amin. have the Beverly Hills Hotel. Yep. Makikita mo dun sa Rodeo Drive. Yes. Maraming Yeah. Pilipino na nagsha-shopping doon. Akala mo ba? Pag puti ang papasok sa shop, hindi pinagkakaguluhan ng salesman. Pero pag Pilipino o Pilipina ang papasok, pagkakaguluhan yan kasi namimilit talaga eh. That's how it is in the US. Wow. Di ba? Vouch. Yung mga tita ko nga, sila yung mga, yung mga Kasi dinidescribe yung may mga baon niyan galing dito. Dala $20,000 plus credit card. Pagkakaguluhan yan. Makikita mo, Pilipino yun. Kasi tatlo yung salesman na nandoon eh. Pag puti, walang pupunta roon. Kasi nag-window shop lang. Hindi, kung bibili man isang item, pag Pilipina, nako, pinapakyaw. Oo. So, going back po dun sa ano. So, how big is the studio? About 1,700 square feet. So, malaki yun. Yeah, maganda naman. Meron kaming soundstage, meron kaming audio room, model photography room. Dapat nga sana it's a facility to teach. Like gymnastics, pwedeng gawin dun sa floor. Pero talagang nilin on na namin yung media entertainment kasi well-connected tsaka yun sa mga productions. Kunyari, yung mga kaibigan ko, bibring sila ng mga artists from the Philippines with a name. Gagawa kami ng mga show. So, doon namin So, kayo ang kinokontak? yung mga To producer na coordinate. friends, yes. Yeah. Para na sa ganun ay talagang iikot yan eh. Let's say, may concert doon sa LA, may concert San Francisco. Kasi sinusulit nila yung pumasahe. Yes, absolutely. And then where there is a strong Filipino community, dadalhin nila yan. Sometimes, dadalhin sa New York. Kasi ang domestic fare is not really that expensive. Yeah. Pero mostly California yan kasi andun yung mga Pilipino eh. So, Tama. Kaya pala maraming show yung isang artist kapag nasa ibang bansa siya. Kailangan isusulit talaga. Kasi ayaw mo naman na isang show lang. Isang Nandun show. ka mga 1 month, Gastos. 3 weeks or something. Yeah. So lahat naman Las Vegas, Vegas. dadalhin mo. Ang daming Pinoy sa Vegas. So doon ang daming mga shows doon. okay. Kunyari, a group of young children, you were able to identify their talent. And then let's say mga 10 o mga 20, let's say 10, they want music. And then, pagkatapos ba ng kanilang course, nagpapa-concert din sila? That's a really good question. Actually, a lot of our primary students, or at least malaki na sila nung naging estudyante ko rin eh. So parang 6 years old ko nakita yung si Ardiana Docusin. Actually kasama niya si Miss Donita Rose sa Malice in Manila film.
she and I sang at the Miss Philippines USA 2022. So, sinabayan ako ng mga estudyante ko rin na umakyat sa Filipino-American community. Tapos, ang dami na nila ginagawa. Na national anthem sila dun sa mga Spurs game, Lakers game, mga ganyan. Nag-special guest rin sila kung nyari, may name artist dito sa Pilipinas, mapupunta doon. So, actually, yun yung trajectory nila na nagigess na rin sila. Kaya, so that's why we are able to produce easier. Kasi kilala na sila sa may experience. May experience talaga. Yung mga bata na... Pero ang actually mas importante doon is hindi sila yung reach. Ang talagang reach is yung mga bata na hindi pa alam kung anong gusto sa buhay. Yes. Kasi bata ka, paano mo malalaman kung anong gusto mo sa buhay? So, kailangan may guidance. Yes. May incident po ba na parang, ang hirap talaga turuan ng batang to, ang hirap talaga, hindi ko makita, hindi ko ma-discover yung talent niya. Paano niyo po na-handle kapag may ganun? Well, you make it play. Kailangan laro. Kung hindi laro, hindi ka free. Ganito ka. Paano ka makakakanta? Tignan mo yung mga kumakanta na magagaling. Walang magaling na kumakanta na stiff. Kahit poised ka, pag kumakanta ka, free pa rin. So, pag magtuturo ka ng bata, Si Andres. tip lang sa mga from my experience, mga guro tsaka mga parents, kung magtuturo ka ng bata, kailangan meron siyang play. Kung wala siyang play, kasi ang ulo ng bata, doon pa siya nasa imagination. So, kailangan, kung meron kang bata na hindi mo alam kung anong gagawin niya, huwag mong i-force kasi mahahanap niya rin naman yung mangyayari para sa kanya Alam natin yun as adults. Yeah. Pero bakit natin fina-force sa mga bata? Bata yan. Kailangan natin i-address yun. And honestly, nasa structure ng company, exactly that. Kaya kami successful. Yeah. Kasi naintindihan namin ng bata. Okay, puntahan na natin yung business side. Okay. Ano-anong courses ang ino-offer mo ngayon dyan? So these are all lahat naman yan talent like acting, music, and then instruments. Yes. These are the things that ino-offer mo. Yes, actually the offer is that we help you discover. It's as simple as that. It's not complicated na sasabihin mo sa akin, si bata gusto niyang mag-swim. Okay. Sige, bigyan natin ng swim instructor. Tignan natin yan. Gawan natin ng personalized napakaganda yan. Training. 3 weeks. Ayaw niya na ng 3 weeks. O di mag-pivot tayo. Kasi bakit mo i-force kung ayaw niya mag-swim? Malulunod. Ayaw niya mag-swim. Alam mo, I think we have to introduce it sa Department of Education natin. Kasi walang ganon Yes. Walang ganon. In other words, that early, while the child is still developing, malalaman na natin kung ano yung gusto. Kasi, like for example, I was watching a movie, Gran Turismo. Ito yung, actually, car racing ito. But there was one guy who said na, we're going to discover the next champion, racing champion, from those who are playing the game. Yung naglalaro lang, di ba? And true enough, nag-champion sa Le Mans, no? Le Mans is the most prestigious, So, that early, pero in that movie, ayaw ng tatay niya. Ayaw ng tatay niya yung ganong klaseng sports. Kasi yung dangerous. But yung bata, gusto talaga. This is what I want, Dad. Yung puso nandun Yung puso, that's what you are doing. And that's exactly what we're doing. And wala yan sa ating educational system. Yeah. Napaka-revealing itong guest natin ngayon. No? Dahil... Meron po bang gusto mag-business? Sabihin niyo lang, that early, talent lang yung kanya. Yung business naman, once you have the talent, doon ka na mag-isip, gusto mo business o gusto mo ng career. Yes. So that's beyond already the school. Natural na siya So may award ka din po? May mga awards, may mga recognition rin naman. So most promising artist 2023 yata, 2022. So, nare-recognize rin naman yung work sa US. Pero ang kailangan talaga, yung coalitions na yung idea, kasi idea lang, di ba? Pero kung may execution tsaka may plan, may strategy, doon talaga mangyayari.
And actually, that's the other branch of the company, is yung media entertainment, tsaka yung production. Okay, pinag-usapan naman natin yung media. Unang-una, let me ask you, karamihan ba ng ating mga estudyante ay Filipino or it's a mix? I have mixed students, meaning na meron akong mga Filipino-American students. Kaya nga napadpad sa Beverly Hills eh. Kasi yung mga estudyante ko, Jewish rin. Okay. So, multiple, diverse yung Indian, Pakistani na ano. So, diversion. Diverse. Hindi mo ba ginamit yung social media to showcase yung mga talent mo? I think that in terms of what, like how do for I example, use social media to showcase them? Exactly. Like for example, somebody sings and then ilagay mo sa TikTok or sa Reels or sa YouTube. Para ma-market. Para na sa ganun, grabe pala yung mga talent na graduate dito sa Invincible. Yeah, well, the thing is, ang dami naming projects na hindi ko natututukan yung social media, pero meron pa rin kami at Invincible Media sa Facebook, sa sa Instagram. Yun ang primary platforms namin. Katatapos lang namin ng Creative Film Festival. So, gumawa kami ng choir out of those mga principals. So, nilagay namin sila sa yung mga videos na nakikita ng mga kaibigan natin ngayon. Exactly. That's what I'm saying. Ngayon kasi pag gustong ka mag-promote ng isang produkto, isang tao, o isang program, yes. Grabe, kailangan yung social media mo. Kaya, malakas. Yeah, kaya pero the thing is, naka-soft launch kami actually. Hindi pa kami hard launch. Ganun. Pero naka-soft launch na kami ng mga 3 years. Kasi yung kailangan namin gawin, ang tawag dito parang kailangan, ang daming infrastructure na kailangan. Kasi ang laki ng idea, di ba? Di ba? Kasi hindi lang dance studio, hindi lang ganito. So malaking infrastructure. So ngayon na, I know I'm talking about it. I know that we have products and services out there, but we are still in the creation of the whole thing right now, and it's coming to fruition very soon, I think. Alam mo, mga 20 years ago, or 15 years ago, yung wala pang cloud server, Yes. talagang ang laki ng infrastructure mo. Yes. Dahil ang server ang mahal eh. But now with the iCloud, yung cloud server, hindi na gano'ng kalaki. Ang importante lang is how do you present it to the public so that they will be attracted. Yes. I'll tell you a story. Mga 30 years ago, I went to the US. And then, wala pa yung cloud server, no? And then, I talked to my cousins. Wala pa rin yung Netflix, no? I talked to my cousins. Sabi ko, alam mo, maganda yung internet service dito sa States, mabilis. So, ganitong gawin natin. Bili tayo ng servers. And once we have the servers, I will talk to all the movie outfit in the Philippines. And then, i-upload natin. And then, marami naman Filipino dito sa area nyo. That's around, I think, 2 million Filipinos. Membership yon. Membership. So, if they want to watch Filipino movies, ayan, dito tayo sa ating page or application. Sabi niya, okay. Sabi ko, ako mag-invest ng server kasi mahal ang server. Hindi naman nila tinuloy. So, when I went back, ang laki na ng Netflix. Yeah. Sabi niya, wala sanang Netflix kung tinuloy natin yon. Yan ang number one na laging sinasabi ng tao na may idea. So, kailangan mo na talagang gawin. Kaya nga, I had that idea, but I wasn't living in the U.S. Yes, yeah. Had I been in the U.S., walang Netflix. Oh, yes, yung absolutely. atin sana, PhilFlex. PhilFlex. Talagang mafe-feel talaga yun, 100%. Diba? Imagine mo, ang sabi ko sa nila, membership lang. Monthly membership, let's say $10 a month. And then if they watch a movie, they pay $1. Yeah. Diba? Laki Ang laki nun. ng kita, no? Oh, yeah. Nakita niyo na That's why Netflix is now the biggest. Yes. Pinatay niya yung cable eh. Yes. Diba? Yung National Geographic, Blockbuster, mga ganyan. HBO, nawala eh. Swipe. So, yung model na ngayon ng mga yon, same. Mismo sa kanila. Exactly. Ginaya nila. Well, yeah. So, ayun po sa mga interested, ano-ano po ulit yung courses na available? Well, in terms of it's comes down to one thing. Na pag i-approach mo kami, tutulungan ka namin i-guide
regardless of age, how to navigate around your own passions and interests so that you practice your craft and then it translates, in, if you want to, into the production of art and or business. As simple as that. Tutulungan ka namin na gawin yung gusto mong gawin, tapos meron ka rin, there's an economic way na aangat rin siya. Because that's what people do. Pero hindi lang alam ng tao, tsaka walang guidance. Walang motivation. Exactly. Yun ang talagang currency. Motivator. Yes. The Motivator motivation. siya eh. Lyndon, the motivator. Thank you. Not the Terminator. Ay, depende kung sino ka kausapin nyo. Nung nag-start po kayo, ilan lang yung students na kaya? Tsaka paano nakilala? Paano lumaki? Word of mouth, quality service. Kasi kung meron kang kaibigan na nakikita ko nung nangyayari sa anak niya, na maganda, di share naturally ng yung kaibigan mo. Kananay. Yeah, kananay talaga. Kananay. Actually, thank you so much Beverly Hills Moms. Maraming salamat po. Tsaka Calabasas Moms. Alam na nila yan. I'm very grateful. Pero yun lang naman eh. Word of mouth, quality of service. And that's why we don't market right now is because we need to make sure na lahat ng hawak namin, quality service. Tapos, yun ang next step is paano namin gagawin yung reach. Paano namin i-execute in infrastructure. So, anong capacity ang kaya mo? By Like, how many schedule ba students yan? ang By kaya mo? Well, that's good. The thing is, it's not just me. Kung ako lang, then may cap. Pero may mga teachers kami. Okay. Kaya nga, So, at the moment, actually, it's expanding, so I can't tell. Kasi we're hiring, actually. Okay. And the more we understand how it works sa US, ang number one ko is ilagay ito sa Pilipinas. In some ways. Yeah, that's what we need here. 100%. Alam ko kung paano gawin, in due time lang. Yeah. So, any support na makukuha namin in anywhere, please, Maganda yan. It's a nice program. To be honest with you, I'm amazed, no? Kasi wala yan dito eh. Wala yan dito. Another story na pwede kong ikwento sa'yo. Naging guest namin ang mga magulang nito, no? Yung mga anak nila, functioning autistic. Yes. So, it could have been because they had a motivator like you. Ang specialty ng mga anak nila, painting. Yeah. So, I have 2 paintings. Mamaya, punta tayo sa opisina ko. Si Erin at si Lawrence. So, napakaganda ng painting nila. I bought it from them. Again, to motivate them. Yeah. Di ba? Tama na. And actually, yung suporta na yan, yun talaga yung nakalagay sa model namin na kailangan hindi lang na tinuturuan mo, but yung mechanism na may reward, kahit internal. Kung ma-activate mo yung internal reward mechanism ng bata, ng tao, sasabog siya by itself. Alam mo ba ang painting ni Erin? I think it fetches now 50,000. Di ba? Itong kay Lawrence, nasa 20,000. Nasa 20. Nice. And yung mga paintings ni Lawrence, Nasa ginagawa journal. sa kalendaryo. Oh, wow. So, yung isang Enjoy. painting ko Yeah, interesado ako. I would love to see it. nagpaalam sa akin, Sir, pwede ba namin gamitin sa kalendaryo? Yeah. Okay, go ahead. Magkanong atraso na? Wala, just use it. Nice. So, yan ang kailangan talaga. Even in the US, in their educational system, wala yan. So, it's a new paradigm in education, actually. First stage is discovery. Yes. Ano bang leaning ng bata na ito? Wala yan. Galing niya. So, general lang education. Yes. Ito talagang ma-determine mo kung anong specialization na dapat i-pursue ng bata. I also want to say na hindi lang para bata ito. It's any age. Kasi meron rin mga tao na interesado na pag meron 40 years old na pumunta sa akin na sabi niya gusto kong kumanta, sa akin 0 years old siya sa singing kung wala siyang experience. Na i-evaluate ka not by your age but by the age of your craft experience. Okay. So, kung naintindihan mo yon, hindi ka magsasabi na, ay, masyado na ako matanda, hindi ako makakasayaw. Paano mo alam yan? Hindi ka naman teacher. Oo. Di ba pupunta ka sa dentist para anuhin yung ngipin? Paano mo alam na hindi ka marunong kumanta kung hindi ka fit to evaluate your own self? Okay. Yan. I'll ask you to evaluate.
You think may pag-asa si Andres Bonifacio? Narinig mo naman at nakita mo. You know what? Kita mo naman Oh talagang my with God. feeling na. Very Actually, loose na nga siya, with feeling. Match na nga siya talaga yung feeling, match na talaga Feeling. sa mga pinakamagagaling na nakita ko. Ganon. Sa feeling, Sa feeling. sa feeling lang. Sa feeling lang, ha? Sa feeling lang. Yes. Sa boses, walang pag-asa. Hindi ko po yun sinabi. Ganun. 08. Actually, pwedeng one more time na, ano? Ay, isa pa daw. So, kahit konti lang. Kahit konti, kung pwede. Kung pwede. Ay, international actor. Ay, Very game na game Yung yan. feeling Oh, na man. pwede siya magiging macho, pwedeng feminine. You know what? Ito ang gusto ko kay Kuya. Ito ang gusto ko sa kanya. Madali siyang turuan sana. I think mayroon akong gut feeling na madali feeling pa din. madali siyang turuan kasi yung buong katawan niya nilalagay niya sa kanta. Oo nga eh. I think sa akin 99% ng problema ng gustong kumanta hindi nakalagay yung buong katawan. Totoo. So kailangan kong gawin sa kanila is kailangan kong masahe, maging komportable yung katawan para free yung breathing. Kasi doon ko lang matuturuan ng tao na kumanta kung free yung body mo na kumanta. Exactly. Hindi mo kayang kumanta ng ganito. Hindi yung mga boses ng mga magagaling na lagi nating pinapakinggan, lahat sila. Di lang nakikisama kay Andres, vocal cord. Lahat ng party, kasama na, puso, lahat. Vocal cord talagang wala eh. Akala ko yung kanta eh. Hindi na as na eh, binagsak uli. Ay, na. At least madali ka raw turuan. Pakinggan muna natin yung mga comments ng ating mga... Sige. Ay, meron tayong mga kaibigan dito. Mga kaibigan. Sige. Okay, eto na, Sir Kong Butch and Miss Joanna, good morning. From Erlinda Bachiller, JBM Tia, Krisha Denise, Julio Luna, Monet Ortiz, Roda Canyon Muyong, Luan Chari Macabani, Ashley Mitch Labrador, Pia Argus Burgos, Remedios Malinao, Julius Precioso, Rakidan Maricris, No Dominic Acapulco. Sabi ni Mary Jane Albiag, ganda naman ang nasa harapan nyo, Pro Pinoy, love it, Pro Pinoy Global yan. Jeneline Villegas, wow, pwede na po, Sir Andres Bonifacio Jr., sakit na naman ang pangako sa iyo. Jocelyn Salubre, good morning, watching from Cebu City, happy Monday po, Kong Butch, Joanna, Attorney Lobera. Talinong Pinoy ang pag-uusapan naman ngayong Monday. Guys, nood na kayo. Redmond Palmea, wow, Idol Andres. Sugar, anong nakain ni Sir Andres? Lap trip sa'yo. Kahoy, hello Sugar. Camille Restum, ang galing naman ang guest ninyo at ang pogi pa. Huy! Aga! Christy Montilla, watching from Butuan City. Hasmin Tuyor, watching from Dinagat, Surigao del Norte. Brent Andoy, wow, it's amazing. Very inspiring naman nito. John Paul Tugoron, watching from Consolacion, Cebu City. Maayong buntag sa tanan. Jinky Andrada, watching from Rizal, mabuhay ang Pro Pinoy. Girlie Rodriguez, maayong buntag, watching from Cebu City. Nagdadala rin ba sila ng Filipino talent sa abroad? Yes. Okay. May path forward ang opportunities of every Filipino, every single one, anywhere. Basta na doon kami, meron kang suporta. Wow! Nako, Joanna, baka unahan mo pa ako mag-audition, ha? Girlie Rodriguez, maayong buntag, watching from Cebu City. Ito na pala, Charmaine Cotares, good morning. Wow, ang laki ng pizza. Ito yan, last pa ata ito. Grabe, ha? Good morning, Kong Bush at Miss Joanna, watching from Trento, Agusan del Sur. Okay, Jacqueline Duenas, good morning, Pro Pinoy, watching from Davao City. Ano ata to? Wally Roberto, sa Pro Pinoy, marami kang matututunan kung paano magsilawan ng negosyo at kung paano mapalago ang sarili mong negosyo. Luan Chari Macabani, very inspiring naman ang storya ni Sir, and nananatili ang pusong Pinoy sa kanya at tumutulong na ipakilala ang galing nating mga Pilipino. Uy, congrats, Sir Lindon. Betty Burgos, watching from Coron, Palawan, napakagaling, congrats. Pwede pang mag-audition ang mga kababayan natin, no? Pwede raw. Okay, Audition. back to Studio 2. Kong Butch and Miss Joanna. Wow. May fee po ba ito? And ilang araw po ba once na na-discover nyo na yung talent? Ilang araw sa trainings? Actually, right now, wala kaming formal na program kasi kailangan may flexibility. So, when we have someone that's signed up for, kunyari, gymnastics of voice, inaano lang namin muna. Parang minamasahe ko nung kailangan nilang gawin. No pressure. Okay. No pressure. So, wala muna kaming mga programa na, kunyari, 8 weeks o ganyan. But it's gonna come into fruition in a couple months or so. Maybe even less than that.
Ano po yung pinakamabilis sa mga na-experience nyo? I don't think na meron kasi you can always improve. Yun. Ayan. Yeah, so wala kaming ano. Magkano naman yung tuition? Tuition average, so in dollars, it's 100. Mura naman. So, well, depende yung ano, yung that's one session. One Per session. session. That's per session. Akala So, ko- ano ba yun sa Isang session. no, ano yun sa pesos? $100 ba? 5,000. 5,000 pesos. 5,000 lang. Yeah, Mura pa rin. Affordable kailangan kasi, you know, ang daming mga gagaling, pero kailangan lang ng tulong economically, di ba? So, ano, naka-structure rin naman na kailangan accessible. So, isang session, one-on-one muna kayo. Yes, one-on-one. Yeah, yun ang ginagawa namin. Pero may mga malalaking programa na reserved sa mga nagtatanong na kung malaki yung, you know, malaki rin naman yung fee kung malaki yung programa. Ilang taon na ba itong since you opened it? So, sole proprietorship siya sa US, meaning na hindi siya wala siyang dokumento as a company, or hindi siya naka-incorporated for mga 3 years. 3 years. Yeah, but for now, but it's been incorporated now as an LLC. It is an LLC now for about 6 months. 6 months. Yes. Limited, parang sa Europe yan, sa England, limited company. LLC naman sa kanila. LLC. Okay. So, ayan. Pwede po kayong manawagan sa mga ahensya ng gobyerno, syempre, kasi kailangan talaga ng serbisyo ninyo dito sa Pilipinas. Kailangan may proof of concept which is happening as we speak. Kahit wala nga ako doon, meron ng mga coaches na actually I think meron ang nagtuturo ngayon eh. So ganun talaga na lumalaki siya kasi maganda yung idea. Pero kunyari may film ka, di ba? Kung kunyari meron kang film, gagawa ka ng mga concept, mga pilot episodes. So Patikim. parang patikim. So parang nandoon kami sa phase na 'yon. Pero kasi kung may suporta siya in a couple months, couple years, then accessible siya sa lahat. Yun ang gusto namin talaga. Kayo po Accessible. personally, kaya nyo naman sa tingin nyo, if ever maraming sumuporta sa inyo, nandito sa Pilipinas, kaya nyo naman silang ma-entertain. Of course. Kasi Kaya ng powers. Actually, kasi maraming gustong tumulong pero hindi nila alam kung anong ginagawa namin. Maraming, it's rewarding rin sa mga tao na mga teachers na, yung, na pag magtuturo ka, tapos magdi-discover ka ng something with someone, ang ganda nung feeling na yun. So, at least for me, ang life mission ko talaga is as a teacher, I think, na kahit stage tsaka teacher, pero teacher mas mataas kaysa sa stage. Na-enjoy rin naman yung stage, pero... More on a motivator teacher. Yeah. Parang si Kong, nakakita ng mga chess players na magagaling. Sumuporta sa mga chess players. Siyempre, kailangan may madidiscover ka rin from the grassroots. So, gano'n naman mag-discover ng talent. So, anong purpose ng trip mo ngayon dito sa Pilipinas? Ay, yes. So, dapat sana matutulog. Magpapahinga, bakasyon. Magpapahinga, matutulog ulit. Magta-tricycle, papunta sa palengke. Matutulog ulit pagkatapos noon. Pero ang daming tumawag talaga nung nakita nila na nandito ako. So, blessed talaga. Maraming salamat po sa lahat. And I would gladly do it. Next time na babalik kami, I think I'm gonna spend more time with my family. Pero I know that next time rin, meron kaming mga shows na mangyayari. Actually, Mandaluyong nga mamaya eh. Baka sa, So, saan ba nakatira dati yung mga parents mo before they left for the US? Kamiling Tarlac tsaka San Clemente. Sa Carmelita. Tarlac po kami. Yeah. So anyway, try to greet some of your friends, some of your relatives in Carmelin, Tarlac. Yes. Yes, I was just there mga 7 hours ago. Nakikita niyo na ako sa TV at saka narinig sa radio. It's great to see everyone, especially my grandmother na I miss seeing her, and our family was here in the winter time, December, but I wasn't able to come in here, so this is an opportunity for me to be able to see her and spend time with her, even for just that one day. I'll be back po. And all my friends Kamiling Tarlac, and all my friends here in Manila, all over the Philippines, saka international na rin.
maraming salamat sa mga suporta niyo sa akin. Katulad ng mga bata na tinuturuan ko ngayon, yung lambing tsaka yung mahal, ang tawag nun, paano niyo sabihin sa Tagalog? Yung the love and support that you give to them, nakuha ko talaga sa mga kaibigan tsaka mga pamilya ko. And so, I'm just giving back what I received. Ano yun. So anyway, balik na naman natin si ano. Yes, para naman. Lahat ng katawan nakikisama except the vocal cords. Gagalingan pa nito lalo. Para ibigay yung pwedeng manalo sa ating Hulaan Mo ang Kapital Ko, nagbabalik si Andres Bonifacio Jr. 1,600 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Kaya from more than 700 viewers ngayong umaga, ang caller natin ay manggagaling mula sa Santa Cruz, Laguna, John Paul Aguinaldo. Kinakabahan ako, Bonifacio Aguinaldo. Kabarkada. Baka biglang pa ano ako eh. Good morning, John John. Paul, magandang umaga. Hello po, good morning po. Okay, John Paul, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Sir Lyndon sa pagsisimula ng Invincible. Ang hula ko po, mga 2.5 po siguro. 2.5 million pesos, tama? Opo. Okay, Miss Joanna, itanong mo na, makakuha kaya niya ang 1,600 pesos? 1,600. In dollars, something like 50,000. Okay. Sir Lyndon, ito ang tanong, magkano po ang naging kapital? Yung mismo na o kung tama o hindi? Hindi, magkano yung noong nung nag-start magsimula po kayo. ka, magkano nga puhunan mo? Ito na yung tamang answer? Sagot. 1.5. 1.5! Nako, kinulang ka ng 1 milyon. Kaya naman, bukas, 1,800 na ang pwedeng mapanalunan. So, hulaan mo ang kapital ko. Back to Studio 2. Andres, mathematics yan. Hindi kinulang, sumobra. Sumobra! Ayan. Okay! Grabe, walang talent. Kahit sa math, wala. Oh my God. Oh my God. We have a program for that. Actually. So, yun ang importante doon. mag-sign up lang. Kasi matututo rin. Matututo rin. So, yun yung hope, di ba? Yun yung hope natin. Matututo rin tayo. Anyway. Yun naman talaga yan. Alam mo, ang sarap ng usapan kasi kulang yung isang oras. Isang oras na ba talaga? Oh, wow. Oh, wow. Ano na lang, kahit mahalagang payo na lang po sa mga gusto ring ma-discover yung kanilang talent. Perseverance, resilience. It's about learning fast. Fail faster. Yun ang sabi namin. Kasi kung hindi ka mag-fail, hindi mo talaga alam kung anong tama. Kung hindi ka madadapa, hindi mo alam kung paano talagang tumakbo o lumipad. Fail faster. Perseverance means never give up. Never give up. Ayan din. Maraming salamat, Sir Lyndon. Thank you so much for having me here and sharing your platform. And I hope to be back soon. I'm looking forward to speaking with you again and hearing our friends sing again. Anytime you're welcome. I hope by that time nag-improve na yung vocal cords ni Andres. Mag-sign up na yan tayo. Yeah, so sorry. Yeah, actually, you know what? Sponsor namin ang first, not only but first but the two voice lessons para kay Kuya. Yeah, sponsored yan. Yeah. Yung Manila Film Festival daw po. You know what? Manila International Film Festival. Di ba alam natin na merong Metro Manila Film Festival? MMFF. So, MMFF. So, MIFF, naging parte ako ng production team. And so, you know, ang ganda ng event, not only because we had the actual celebrities there, but not just merong mga politicians saka mga producers. Ang maganda dito na talagang nangyari is nag-usap ang Hollywood na Filipino tsaka Filipino industry in the Philippines. Kailangan natin yung mga dialogue na yon. Kailangan natin mag-usap kung paano natin susuportahan ng isa't isa. Kasi ibang experience namin sa Hollywood, diverse ang market namin iba. Dito Filipino, iba rin ang market. Pero kung talagang katulad ng Invincible, na pag sasamahin natin lahat, mas malakas tayo. Totoo. In unity, there is strength. Akala ko, Bibi.
pagsama-samahin natin lahat, we become strong. Positively daw. So, Kasi, Positive, in less unity, negative. there is strength. Yun. Last question po. May Sige. Zoom, may online courses. yes, meron. Posible siya. And I think at this point, we're gonna make it available very soon. We'll let people know. Pero in terms of voice, actually, it's very accessible. Kasi we use an app called Mooz, M-O-O-Z. And they've developed a really good program to make sure na tama lang yung talagang naririnig nyo, calibrated yung headphones para tama, tsaka mas maganda yung sound quality. Yan. So, posible po yan. Mag-inquire lang po tayo. Iyan, Yes. ayan. Maraming salamat muli, Sir Thank you, Lindon. thank you. Maraming salamat. Alam mo, yung tingin mo kay Lindon, parang gusto mo rin mag-artista. Hindi. Hindi ko. Inaano ko lang para mag-zoom na lang si Andres kasi baka biglang lumipad eh. Alam mo si Andres. Libre ang dalawang session. Awag si Andres. Magaling mag-edit yan. Baka ipapadala niya ang boses eh. Dadayain. Ayan. Maraming salamat, Profi, netizens, at syempre kay Sir Lindon. Naway Thank you. nakapagbigay kaalaman at inspirasyon ang dala ng kwentong hatid ng Invincible LLC ni Sir Lindon Adolf Apostol. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga paandar stories of nego success dahil isang wais mommy na nagbibigay trabaho sa marami rin na mommies ang tampok sa ating nego-usapan. Ako pong muli, si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Monday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at techniques sa pagninegosyo. Lagi ninyo kami samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Congrats!